Nitong nakaraang taon ay mas naging nakakabahala ang sitwasyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea matapos unang beses na nangyari sa naturang karagatan na nag-deploy ang China ng kanilang mga warships upang sundan at bantayan ang ating mga Coast Guard vessels at nakakabahala ang mga galaw na ito ng China. Kalimitan nating nakikita sa mga nakaraang video na China Coast Guard vessels ang nanghaharas at nakabantay sa ating mga pwersa doon, ngunit sa ngayon ay mas tumindi pa ang hamon sa ating Coast Guard at Navy dahil mga warships na ng China ang nakabantay sa West Philippine Sea, kaya mahirap ang kinakaharap sa ngayon ng ating mga personnel doon. Mas nagpalala pa dahil pinasok na rin ng Navy ng ibang bansa ang ating teritoryo, katulad na lang ng namataang Russian submarine malapit sa Occidental Mindoro, at sa kabutihang palad ay dumaan lamang umano ang naturang submarine sa ating karagatan at hindi rin nagpakita ng agresibong galaw sa loob ng ating teritoryo. Ang nasabing submarine ay ang Kilo-class diesel-electric submarine na kasalukuyang ino-operate ng Russian Navy at sa buong paglalakbay nito sa loob ng territorial waters ng Pinas ay bantay sarado ito ng BRP Jose Rizal na isang anti-submarine frigate ng Philippine Navy at isa pang patrol aircraft upang siguraduhin na dadaan lamang ang submarine na ito ng Russia. Sa mga hindi nakakaalam, nakaspecialize ang ating mga Rizal-class frigates para sa anti-submarine operations dahil maliban sa mga sonar na nakakabit dito ay armado ito ng 2 triple torpedo launchers na kayang magdala ng K745 Blue Shark torpedoes. Maliban pa dito, mayroon din isang AW159 anti-submarine helicopter ang Rizal-class frigate na kaya ding magdala ng mga torpedoes at may nakakabit na sonar para sa pagdetect ng mga submarine, kaya walang takas ang mga underwater vessels sa ating Philippine Navy. Ang mga paparating na mga Miguel Malvar class frigates ay mayroon ding anti-submarine capabilities tulad ng mga Rizal class, ngunit sa sobrang lawak ng ating territorial waters ay hindi kayang bantayan ng 4 na frigates lamang ang ating buong karagatan at dapat pang dagdagan ito ng ating hukbong sindatahan. Kaya sa balita nitong nakaraang buwan lang din, nagpahayag ang Philippine Navy na gusto nilang bumili ng nasa 8 bagong warships at ang 2 dito ay mga anti-submarine vessels upang mas lalo pang mabantayan ang West Philippine Sea. Hindi pa kumpirmado sa ngayon kung magkano ang magiging budget para dito, ngunit sinasabing nasa 26 billion pesos ang ilalaan ng hukbong sindatahan para sa 2 bagong warships na ito ng Navy. At kabilang nga sa agresibong nag-o-offer ng kanilang warship sa Pilipinas ay ang bansang Turkey na kung saan kanilang ino-offer ang kanilang I-class frigate design o tinatawag ding Istanbul-class frigate na isa sa pinakabagong klaseng warship ng bansang Turkey at sa aking opinyon lamang ay mas maganda kumpara sa bagong ino-offer ng bansang South Korea. Sa mga hindi nakakaalam, ang bagong ino-offer ng South Korea ay ang kanilang HDF 3500 na mas pinalaking bersyon lamang ng mga Miguel Malvar frigates at halos wala ding pinagkaiba pagdating sa weapons at systems nito. Samantalang ang mga I-class frigate ng bansang Turkey ay maliit ng kaunti kumpara sa offer ng South Korea, ngunit mas hitik naman ito sa mga armas at ang pinakamaganda pang parte sa kanilang offer ay handang magsagawa ng transfer of technology ang Turkey sa ating bansa na ibig sabihin ay pwedeng gawin ang mga warship sa Pilipinas. Ang technology transfer ay katulad ng ginawa ng Israel sa mga biniling Shaldag 5 fast attack craft ng Philippine Navy na kung saan nagtayo sila ng shipyard dito sa Pinas at ang mga panghuling batch ng vessel ay ginawa na dito sa ating bansa. Hindi na rin bago ang mga produkto ng Turkey sa Philippine Navy dahil marami na ring Turkish weapon system ang nakakabit sa ating mga warships
katulad na lang ng Aselsan Smash 30mm remote-controlled weapon na nakakabit sa ating Rizal-class frigates, at ang pinakaunang close-in weapon system ng Pinas na mga Aselsan Gokdinez 35mm series na kasalukuyang nakakabit sa ating mga Miguel Malvar frigates. Kaya na ring makipagsabayan sa ngayon ng Turkish naval shipyards sa mga shipyard ng South Korea sa ngayon, at kasalukuyan na rin silang gumagawa ng mga aircraft carrier, submarines at mga destroyer, kaya dapat ding ikonsidera ng Pilipinas ang kanilang mga offer na produkto. Maliban sa frigate, marami na ring ino-offer ang Turkey sa ating bansa noon, katulad na lang ng mga guided missile corvettes na may kasama pang freebie na mga drones, at sana i-konsidera din ito ulit ng Philippine Navy. Maliban sa mga guided missile frigates, kasama din sa plano ng Navy ang pagbili sa mga anti-submarine corvettes, at magandang ikonsidera ulit ng Pinas ang mga ADA-class corvette na kapareho din halos ang mga armament sa Rizal-class frigates, kahit na corvette lang ang classification ng naturang warship. Sa ngayon, kailangan na lang talagang hanapan ng pondo ng Philippine government ang mga proyekto na ito ng hukbong senatahan, dahil maraming bansa ang handang mag-offer ng kani-kanilang mga defense equipment, at pambayad na lang talaga ang kulang sa Pilipinas.